Ayan, yo mga kuys, welcome back ulit. So, itong ang susunod nating part 3 na vlog ay titingnan muna natin kung ano ba yung mga basic na dapat ilagay sa loob ng ating ADB. Siyempre, lagi tayong nabiyahe. So, dapat may mga basic tools ka dyan. So, ano ba yung mga basic tools na laging dala ni Tokyo Moto? So, tingnan na natin. So dito sa motor ko mga kuys, ayan, mapapansin nyo, meron tayo dito yung panglagay sa init, ayan, sa braso, arm sleeve, tapos sombrero sa mga extra basahan mga kuys. At ito yung pinakamahalaga dito, itong bag na to, tsaka syempre kapote. So by the way mga kuys, dito pala yung battery natin. Tanggalin natin itong kapote. Ayan yung battery natin. Pag tinanggal nyo to, tanggalin natin. Ayan. So, ayan yung lagayan ni battery. So, dyan tayo magpapalit ng fuse. Ng mga, halimbawa, hindi na umaandar. Ayaw umandar ang motor nyo. Pero, bago naman yung battery. Ibig sabihin, pumutok si fuse nyo. So, dyan tayo magpapalit. Ngayon, ano ba yung mga basic natin na dapat dalhin at alam sa ating motor? So, isa natin itong bag na to. Ito kasi yung pinakamahalaga na dapat meron ka sa iyong motor. Kung sabihin natin dapat meron pag nabiyahe ka ng malayo o sa rides nyo, itong bag na to. Tsaka mga kuys, ito meron din tayo isa itong plastic dito. Mga laman din ito ay mga tire repair kit natin. Yan, pang tire repair kit. Kakagamit nga lang nito natin mga kuys. Kasi nabutasan tayo ng nakaraan, no? So meron tayo ditong ginawa nun. Buti may dala tayong repair kit. Teka, hanapin natin mga kuys. Ayan. Ito yan, laki, diba? Laki ng tumama sa atin. So okay naman na, hindi na siya nasingaw. Wala na rin tubig. Hindi na rin siya nagbubula-bula sa tubig. Goods na siya. So maganda yung tire repair kit na inilagay natin. No, good siya. Nabili natin siya sa Lazada, siguro mga 55 lang. No, murang-mura. Ayan, no. Laki na mga kuys, oh. So di muna tayo magpapalit ng gulong kasi bago pa naman to, no. Tsaka siguro pag nagkabutas pa isa, lalagyan na natin to ng interior. Kasi sayang, bago pa. No, kaysa palitan natin agad. No, pero kung luma na yan, tapos medyo nagkabutas, huwag nyo nang tipirin, palit agad, ha? So, ayan mga kuys. Yung mga laman ng motor natin. So, ito yung mga mahalagang part. Ito, wallet, syempre. Hindi tayo mawawala ng barya-barya, piso-piso. So, ano ba laman itong Dickies na bag natin? Dickies, baka naman. So, una dito sa maliit na bulsa. Meron tayong ballpen. Syempre, may mga pirma-pirmahang nagaganap sa kalsada. Saka, ayan, tire plug. Extra tire plug. Bawan laglagan tayo. Sa pinaka-bag, ito yung mga mahalaga. Meron tayong pang-check ng fuse natin. Ayan, tester. Kasi, hindi tulad ng Mio. Maraming fuse ang ADB 160 natin. Dito sa ating battery box, ang dami niyang fuse. At yung sumunod ay meron tayong pliers, cutter. Siyempre meron din tayong pang ziplock. Ayan, napakadaming ziplock. At meron din tayong ito yung pang tire plug natin. So hindi lang natin siya basta-basta nilalagyan ng parang guhit-guhit na yan. Nilalagyan din natin siya ng parang glue. Ayan, bumili talaga tayo ng parang glue na ibinababa dun sa mga guhit na yan, yung pang plug natin. Para once na na-sealed na siya na yung parang magiging pangkapit dun sa plug na yan. Meron tayong pang maliit, case na sobrang liit lang naman. So doon sa in case na sobrang liit lang naman,
meron din tayong isang ginagamit doon. Pang bike lang. Halimbawa, nabutasan ka na sobrang liit pero nakasingaw pa rin talaga. Kasi ako mga kuys, di ako naglalagay ng tire sealant eh. Kasi yung tire sealant, hindi maganda para sa mags natin. Kaya sabihin natin may magaganda pa rin tire sealant, mas okay na yung hindi ka naglalagay para sa akin ha. So, ang ginagawa ko na lang, hindi na lang nagpapawala ng mga tire repair kit. Yan. So, ito yung maliit nating tire repair kit. Yan. Mga maliliit lang na gamitan. Pwede mo rin itong pantulong sa mga nagbabike. No? Teka, buksan natin. Yan. So, ito yung laman niya. Tatlong. So, ituturo ko sa inyo mga kuys kung paano gamitin yung mga tire repair kit. So, ang unang gagawin nyo mga kuys, ang gagawin nyo is ito, bubutasin nyo siya ng pampalinis. Ayan, kung napapansin nyo, itong parang pakong ito, tumahabang to. Meron siyang parang, ayan, no, yung hindi lang masyado mapokus sa camera kasi GoPro to eh, no. Ayan, meron siyang parang maliliit na spikes na maglilinis dun sa thread ng nabutasan. Then after nun, ilalagay nyo naman itong sumunod na needle. Ayan, yun yung parang may sipit ni Mr. Krabs. Lalagay niyo dyan yung strip, yung rubber strip para ipasok na doon sa gulong. Then, ayun na yun. Tapos na yun mga kuys. Ito, pampatanggal ng pito. Yan. Pampasirit ng hangin. Gusto nyo. So, kadalasan nagagamit ko to pag may nakita kong bike na rider na nabutasan eh. Tapos tubeless naman sila. So, tutulungan natin. So, yan, peace out muna tayo. Ayan, bukod doon mga kuys, meron din tayong SEC Moto Supply na pocket tools. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa SEC. Kasi kompleto siya, meron din siyang socket wrench. Meron siyang alin, may socket. Kompleto, may ano rin siya, may screwdriver. May flat screw din. Ayan o, kompleto siya mga kuys. Ayan. So maganda siya kasi yan, may kasama na rin siyang hanggang 12. Yan, hanggang 12 na rin yung kasama niya. Tapos ito yung mga allen wrench niya. Ganjis. Yan. So, meron tayong pang basic tools na magagamit. Yan, SEC Moto Supply. Then, hindi tayo mawawala ng mga yan, plies, katala, yan. So, yan yung mga laman ng ating bag na dapat di mawawala sa biyahe natin. So, in case of emergency, meron tayong pang basic tools. Tapos, ito yung pinakamahalaga sa gulong. Yung iba, nagbibili lang ng tire sealant o yung tire inflator na isang gamitan. Pero, mas sulit kasi ito. Ayan. So, meron tayong buksan natin ang ayos na isang kamay lang kasi tayo eh. Meron tayong Xiaomi na pang bomba ng hangin. Ayan. So ito, nasubukan ko na to. Subok na. Nung nabutasan tayo sa MIUI 125, motor pa natin MIU. Kasi itong ADB natin, ayan. Subok na yan. So, maganda yung gamit nito mga kuys. Talagang mapahanginan niya yung motor mo. Tapos, matagal din siyang malobat. No? Siguro, tinry ko ito hanggang maximum. Naka, rin kami dito, naka 20 gulong. No? Tsaka, 100 lobo. Sa school, no? Tinry ko siya eh. Tapos, ang pangalan nito ay Xiong Yang niya. Hindi ko maintindihan mga kuys. Pero ito ay Xiaomi. Ano to eh, basta Xiaomi to mga kuys eh. Hindi ko na maintindihan kung anong brand ng anong klaseng Xiaomi. Xiaomi Air ba? Pero ito yung latest eh mga kuys. Kasi may 1, 2. Ito yung pinaka-latest. So ang kaya nitong gulong na pressure is hanggang 150 PSI. So pag sinagad mo ng 150 PSI, mga hanggang 4 na gulong lang yon. E ang gulong naman ng motor natin hanggang batay sa ating manual. Ayan. So, meron lang tayong 33 PSI, 29, tsaka 33 PSI. 29 sa harap,
33 sa likod. So, mga ano yun, siguro mga 15 beses mo magagamit to sa mga motor. So, bukod dyan, may dala tayo mga extra fuse para sa motor natin. Dito ko naman siya nilalagay. So, meron tayong extra fuse na dala dyan. Tapos payong, syempre, mawala yan. Tapos mga cargo net. Christmas lang ilalagyan, pero cargo net yan para pag lalagyan natin ng overload na lagay, kaya. Tapos kapote. Kit ng kapote natin. Ayan, kapote yan, yung lamanan. Tapos si riding glass. Ayan, lasin. Riding glass. Tapos ako plus mga long rides. Tapos, meron tayong extra cable para sa charging port natin. Dito yung charging port. Ito ang hindi mawawala rin. Pinakamahalaga. Yan, bumili na kayo ng isang ganito mga kuys. Although may spare naman na kasama yung sa motor natin, mas maganda yung may ganito na kayo mga kuys para walang ubusan. Kasi malay nyo, yung masira sa inyo 3-5. Isa lang yung nakalagay na spare. Yari ka. Tulak pa na mga kuys. So, dapat kompleto tayo sa ganito. So, yan yung mga laman ng ating Honda ADB 160. So, yan yung mga lagi kong hindi tinatanggal. Hindi ko tinatanggal dito sa motor kasi yan yung pinakamahalaga na gamit. So, paano mga kuys? Hanggang dyan naman muna ulit tayo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yo, yo, yo. Peace out, yo.